Okay, ang unang tanong dito ay paano nasisira ang ating kidneys? Top of the line natin ang mga gamot. Self-medicating, may bawi yan later on. Paninigarilyo, yung nicotine yan, sumisira din ang ating blood vessels hanggang sa masira ang kidney natin. Alak, ito ay nagpapataas ng uric acid na nakakasira ng kidney. Samahan pa ng mga pulutan ng mga matataba. Swak na swak para masira ang kidney mo. Coffee, especially yung energy drink, nakakakos ito ng high calcium sa katawan, nakakakos ng stone formation, eventually masira ang kidney mo. Hindi pag-inom ng sapat na tubig. Kung ikaw ay matipid sa pag-inom ng tubig, hindi na-flush ang toxins, hindi mo na iihi yan. Yung mga nagpipigil ng ihi, anong nangyayari? Nagkakaroon ng infection sa ating bladder, nakakasira din ng kidney. Yung mga mahihilig sa maaalat, yan ang mga deadly habits na nakakasira sa ating kidney. Simulan na natin na maging aware tayo upang sa ganoon ay hindi tayo maging biktima ng kidney failure. Ang kidney natin ay napaka-importanting organ sa ating katawan. Ito ay nagtatanggal ng mga toxin sa ating katawan. 50 gallons ng dugo araw-araw ang kanyang pinifilter. Kaya pag nasira yung kidney, hindi mo na mailabas yung iyong ihi at yung mga toxins na yan ay naiipon sa katawan. Kaya talagang napakahirap, napaka-importante na mailabas ang waste product sa iyong katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ang mga deadly habits na ginagawa natin para masira ang ating kidney. Kung ikaw ito, kailangan ay mag-isip-isip na tayong mag-change ng lifestyle. Okay, so ang dami palang mga dahilan at contributing factors, Ate Mirna, kaya nagkakaroon ng kidney failure ang isang tao. Pero ayaw natin na humantong doon, Ate Mirna, kasi napakaseryosong medical condition nun, kapag ka na-diagnose ka na meron kang kidney failure. So Ate Mirna, based on your research, ano po yung mga signs na nagsisimula na palang masira yung aming bato? First sign na nasisira ng ang iyong mga bato ay scanty ang ihi mo. At hirap na hirap ka, mahapdi, ang daming bula dahil nga hindi ma-digest yung mga protein na pupunta sa ihi. Maya-maya makakita mo ang paa mo, ang kamay mo namamanas, ang talukap ng iyong mga bata ay namamaga. Kasi may fluid retention, hindi na ilalabas ang waste product sa iyong katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Siyempre, kung may fluid retention ka, nahihirapan ka ng matulog dahil ang daming toxins sa iyong katawan at wala kang ganang kumain kasi walang panlasa, nasusuka ka, at yung iba sinok ng sinok kasi nga puro toxins. Yan ang mga early signs na ang kidney mo ay nag-fail. So, ang sakit ay hindi naman nangyayari overnight. Importante na malaman mo ang signs and symptoms. Itong kidney failure na kailangan bigyan mo ng pansin at huwag mo isa sa walang bahala dahil anong epekto pag hindi natanggal ang basura sa katawan mo at hindi mailabas, magdadialysis ka o kaya magkikidney transplant ka. Alam mo ang epekto nito, mahal na gamutan. Let's watch for our kidneys para ito ay hindi masira. Tayo ay maging alerto sa mga first signs na kidney failure. Okay. Moving forward, Ate Mirna, let's say, ito na yung problema ko. Meron na akong sakit sa bato. Meron bang mga pagkain ako na dapat na iwasan na para hindi na mag-progress, hindi na mag-worsen? Okay. Ano ang mga pagkain? First of all, maaalat, top of the line dahil nagkakaroon ng fluid retention na nakakabigay ng heavy load sa kidney. At ano pa, tinatawag na foods to avoid ay acidic foods. Top of the line natin, mga processed meat. Ayan, marami itong chemicals, texturizer, preservatives, additives. Usually marami yung asukal, marami yung salt para pasarapin yan. Yung mga canned goods na yan ay tinatawag na acidic foods. Nakakasira ng kidney sapagkat nagbibigay ng heavy load sa ating kidneys dahil sa masasamang chemicals na kalakip nitong mga processed food na ito. At itong mga baboy, baka, chicken, or animal protein na next ay mataas sa purine na nako-convert sa uric acid. Ang uric acid na ito ay nagpo-form ng stones at ito ay heavy load para sa kidney. Next is mga energy drinks, nagkaka-cause ng kidney stones dahil siya ay may synthetic chemicals na sumisira sa kidney. Ang susunod dito ay yung mga junk foods, instant noodles. Ito pala ay sisira ng iyong kidney dahil yung saltiness nito nakaka-cause ng
fluid retention. Ang susunod natin ay French fries. Naku, pag tayo nagpunta sa fast food restaurant, sarap-sarap French fries. Gusto kong araw-araw kumakain ng French fries. Siyempre, ano yan? May trans fat, very oily, meron siyang salt, para enough na masira ang iyong kidney. At ang susunod natin, nakikita natin yung mga sugary foods tulad ng donut, ice cream, cakes. Una-una, nakakagain ng weight. Pag nakakagain ng weight, anything that nagkakos ng heavy load para sa ating kidney ay nakakasira ng kidney. Kaya your kidney will be begging for help. Tigilan nyo nang kainin ito dahil sila ay unti-unti nyong sinisira. So ano po yung mga recommended ninyong pagkain na dapat kainin para sa kidney failure? Basically, whole food, plant-based diet, natural, no chemicals. Ang top of the line natin ay tinatawag na cruciferous vegetables na punong-puno ng phytochemicals, vitamin K, C, B6, and folic acid, panglaban sa mga free radicals. Cranberries, ito ay tumutulong sa pag-ihip, antibacterial siya. Kidney beans, the kidney beans shaped like a kidney. Ito ay miracle food para sa iyong kidney problem. Ang celery, ito ay may diuretic effect. Ito ay good for your kidney. Next is red bell pepper, mataas sa vitamin C, vitamin A, high in fiber, antioxidant. Last but not the least, meron tayong beetroot. Ang beetroot ay well known para mapababa ang iyong blood pressure. Usually kapag ikaw ay may kidney problem, nahihirapan na mag-filter ang kidney ng dugo mo kaya tumataas ang blood pressure. Pag uminom ka ng or kumakain ka ng beetroot, inaayos niya ang daloy ng iyong dugo. So ito ang ating pinakikilala sa inyo. Basically, whole food, plant-based diet. Okay, ang dami na pwedeng pakinabangan, ano? So, Ate Mirna, magbigay ka rin yung mga herbal medicines na mainam for kidney failure. Tandaan natin itong tatlong ito, sambong, banaba, balbas, pusa, pakukuluan mo siya at gawing siya. Meron siyang diuretic effect. Tinutulungan niya ang kidney mag-filter para mailabas lahat ang toxins. Baking soda, iinumin mo siya 1 teaspoon in 1/4 cup water 3 times a day. Binabalance niya ang acidity ng katawan. Malaking tulong para sa kidney failure. Ang susunod ay aloe vera. Ito pala ay anti-inflammatory, antiseptic. Tatanggalin mo yung gel. Kumuha ka ng mga 1 tablespoon of aloe vera, inumin mo ng 3 times a day. Makakatulong yan sa iyong kidney disease. Yung corn silk, pangtanggal pala ng manas at infection ang corn silk. Pakuluan mo, inumin mo siya, gawin mo siyang tsa. Last but not least, alingatong, yung kanyang ugat, pakukuluan mo at siyang iinumin mo, magaling pala pag-balance o pagtulong sa kidney. Okay, so yun yung mga herbal medicines na mainam po para sa kidney failure. So, Ate Mirna, maganda bigyan mo ko ng tips kung ano yung pwedeng mga pagsamasamahin, let's say, na pwedeng gawing juice or salad na very beneficial po for kidney failure. Okay, pag ikaw ay may kidney failure o tumataas ang iyong creatinine, siyempre plant-based diet. Nag-sample tayo ng salad na pwede mong kainin. KKMSS salad. Ano yan? Kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sile, dahon ng saluyot. Ito ay handful lang. Tansya-tansya lang. Isang handful ng kangkong, kamote tops, malunggay, gagawin mo siyang salad, dahon ng sile, dahon ng saluyot. Ito ang dressing mo, 1 tablespoon. Sana mailista nyo, talagang ito ay patok na patok sa sarap. At ito ay bagay na bagay sa may kidney failure. Tanggalin lang natin yung baking soda at virgin coconut oil para hindi tayo malito. Ang mga gulay na mga minention natin na KKMSS ay ating ibababad ng 5 to 10 minutes sa baking soda or virgin coconut oil para matanggal ang mga bakterya. Yun ay upang sa ganon ay matanggal at makain natin walang bakterya. Okay. So, Ate Mirna, maliban dito sa salad, may juice pa ba na gusto kang irekomenda? Ano bang maganda? Oh yes. So let's say ikaw ay nasa early stage. Umpisa muna tayo sa KMSS smoothie. Ito sa early stage, pataas ang ating hemoglobin. Kailangan natin ito para ma-restore ang kidney function. So ano ang KMSS smoothie? So the same thing, yung sinabi ko, kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sile, dahon ng saluyot, at isang frozen banana or isang frozen mango, ibe-blend mo. So, meron ka ng KKMSS
smoothies. At kung medyo may advanced stage na, late stage na, pinagbabawalan ka na ng doktor ng maraming potassium, ito naman ang aming isinasubstitute. Ang tawag dito ay COPS, kalabasa, upo, patola, sayote. COPS smoothies. Lahat yan ay binabalatan at chinachop at isang glass of water, then ibe-blend mo siya. Ito ang itsura ng COPS. Okay. Hydrocolonics, Ate Mirna, ano yung magiging tulong niyan dun sa may mga kidney problems or kidney failure? Okay. Alam mo, kaya nagkakaroon ng kidney failure ay dahil ang kidney ay hindi niya ma-filter ang mga toxins. Nagmumula sa mga pagkain, kinakain natin na accumulate sa colon or doon na i-impact for so many months, years at hindi na ilalabas. Hirap na hirap ang kidney natin, na-heavy load siya, kaya nasisira siya. So therefore, pag nilinis ang colon, tinanggal ang mga basura through hydrocolonics. Ang kidney ay nakaka-relax, nare-refresh, nare-rejuvenate, nakakaroon ng time para ma-restore or mabalik ang kanyang normal function dahil siya ay nakapagpahinga. So, dahil tinanggal mo ang mga waste, mga toxins, bumababa ang CREA. Remember, definition ng creatinine is waste products na hindi mailabas. So, pag nilinis ang colon mo, bumababa ang creatinine dahil natatanggalan ng mga waste products. So, change your lifestyle, clean your colon, remove that waste from your body. Your creatinine will be lowered and your kidneys will be restored eventually. Okay. Ate Mirna, baka meron ka na lang gustong huling mensahe para sa mga kaibigan natin. Okay. Kapag ikaw ay nakakaramdam na ng early sign tulad ng pamamanas o yung scanty urine, nako, ito yung mga indication na your kidney is failing. But wag kang matakot, wag kang mangamba sapagkat may solution dyan. Hindi yan death sentence. Basta naagapan mo at an early stage, you can reverse your kidney failure by eating the right food and cleaning your colon. So, punta na rito sa Tree of Life Wellness Center upang malinis natin ang iyong colon and this will save your kidney. Guaranteed.